Magandang araw na muli mga boss. Andito ako ngayon sa Pasig, Valle Verde. Ayaw daw umandar nitong sasakyan. At ayon sa katiwala, meron na daw tumingin na mekaniko dito. Talaga lang ha. Kaya lang hindi daw napaandar. Kaya itong battery bagong charge ito eh. At dahil nga sa matagal ko ng customer yung driver nito, kaya ipinatawag niya ako. Alam niyo mga boss, na-diagnose ko na kung ano naging sira nito eh. Nawalan lang siguro ng pag-asa yung tumingin na mekaniko. Pwedeng dahil nga sa humina yung battery, kaya nawalan siya ng pag-asa. Kaya ako madalas akong tambay dyan dati sa Project 7 eh. Andyan yung pag-asa eh. Pero hindi nila alam, malapit na nilang mapaandar. Nagbara lang dito sa fuel pump mga boss, kaya nagkaroon siya ng hangin. Kaya ang nangyari kahit anong start mo, hindi talaga andar yan dahil nga hindi solid yung lumalabas na diesel. Kaya nga nung binomba ko ng binomba yan mga boss, lumabas yung hangin eh. Pasensya na kayo mga boss ha, seryoso ako dyan eh. Nakalimutan kong nagbibideo pala ako. Hindi ko na ipakita sa inyo yung bleeder dito sa fuel pump. Pinapasingaw ko dyan yung hangin. Kung mapapansin nyo, di ba? Halos wala siyang tumutulo na diesel dahil nga sa puro hangin dito sa fuel pump filter niya. At ang balita ko dito sa sasakyan is lagi siyang nai-stock. Halos sa isang linggo, dalawang beses lang siyang gamitin. Kaya possible na pwedeng mangyari yung ganito. Ayan, nung binobomba ko mga boss, medyo naramdaman ko tumitigas na siya. Pero kung mapapansin nyo dito sa bleeder niya, bula lang ng bula yung lumalabas dyan mga boss eh. Kaya tsinaga ko talaga yan mga boss. Pinamp ko siya ng ipinamp. Kaya kung hindi ka matyaga dyan na makukuha mo yung trabaho, goodbye aray ka, iiwanan mo talaga ito. At sigurado yung battery, mauubusan ka. Ako bago ko ginamit yung battery, talagang sinigurado ko na clear eh. Matigas na itong bomba, may kuryente, ganun dapat. Para sure ball na magkaroon ka ng pag-asa o ipapa-start ko na itong makina. Pag umandar yan mga boss, luluwagan ko itong nut dito sa injector, number 17 yan. Para yung hangin dito sa injector is lumabas. O diba? Di umandar siya. Ganun lang siya kasimple. Kasi mga boss, pag full start ang gagawin mo, hindi mo naman alam kung may kuryente ba o meron ba siyang diesel. Yari ka, ubos ang karga ng baterya mo. Dapat bago ka gumalaw, clear, may kuryente, tapos yung fuel filter, puno ng diesel. Dapat ganun. Pero pag yung fuel pump mo is pag binomba mo is malambot, nako po, wala. Mauubos lang battery mo, hindi aandar yun. Yung ginagawa ko mga boss, nagbibleed ako dyan. Tinagalan ko yung pagbibleed dahil nga sa maraming hangin dito sa linya niya. Sa pagbibleed mga boss, madali lang naman. Pag iluwagan nyo yung nut dito sa injector, dapat mataas yung minor para yung hangin lumabas. Pero pag buo na yung diesel na lumalabas, okay na yun. At dahil nga sa buo na yung diesel na lumalabas, tinigilan ko na yan mga boss. Ibig sabihin yan, okay na. At nakita nyo naman, chinecheck ko itong fuel pump niya. At awa naman ng Diyos, wala problema dito sa fuel pump. Malakas na siya bumomba ngayon. Siguro mas maganda kung every other day, paandarin nyo po yung sasakyan. Huwag nyo na po siyang i-stock ng 1 linggo or 2 linggo na hindi nyo po siya ini-start para hindi po kayo magkaroon ng problema. Nagbigil ako ng paalala sa customer mga boss. Ilagay ko na itong intercooler pan niya. Dapat dyan mga boss, maganda yung pagkakalapat nyo. Di ko na naipakita sa inyo yung socket wire ng pan yan dito sa intercooler na ilagay ko na. Tapos pwede nyo nang ilagay yung 4 na bolt dito sa bracket ng intercooler. Number 10 yan mga boss, gamit ka ng socket wrench na number 10. At sa clamp ng 2 hose na tinanggal ko, importante na mahigpitan yan. Tapos pwede nang start itong makina. Sige po ma'am, patayin nyo po. Oh, ano po ngayon yung ano nyo, concern nyo pag i-start niya? Pansamantala, yung naririnig ni ingay na vibration or ingay ay nawala. Maaring pwede po yun dahil sa pagpalya ng makina, kaya may naririnig po siya. Pero hindi ko naman isinantabi na pag nagkaroon siya ng problema, pwede nyo naman po akong tawagan ulit para ma-check ko. Kasi wala po, hindi na po lumabas kasi yung ingay na naririnig niya pag nag-i-start siya before na tumirik itong sasakyan. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana po meron po kayong natutunan. At salamat din po kay Ma'am Mila sa kanyang pagtitiwala na magagawa ko po yung sasakyan niya. At kay Mr. Boogie na nag-recommend po sa akin dito sa Valle Verde, Pasig. At syempre higit sa lahat, maraming salamat sa Diyos.